Nino? Eh, wala nga kami. Ay, naka-record yun na. Pero atin-atin lang naman yung video. Okay? So, next classification algorithm, k-nearest neighbor, o kaya also known as KNN. Sir, anong kaibahan yan sa logistic regression? Hindi siya gumagamit ng specific na cut-off point na ginagawa ng logistic regression. Sir, magaling ba ang k-nearest neighbor sa multi-class classification? Yes. Hindi lang pang binary, pwede siyang multi-class, more than 2 na classification. Sir, papaano ang algorithm niyan? So, i-discuss natin, papaano ba niya kinaklasify? So, ang tatandaan niyo lang, kapag KNN, yung kasabihang sabihin niyo lang sa akin kung sinong kaibigan niyo, pwede ko na kayong i-describe kung sino kayo. Halimbawa, kaibigan niyo si Lideros. Siya ay isang drug addict. Halimbawa lang, close na close si Orheles. So, pwede kong sabihin na kahit hindi naman siya nagda-drugs, na-associate ko na sa kanya. Kasi very close siya kay So, ganito yung tandaan nyo. So, ganun yung workings ng KNN. Okay? Sino yung mas malapit sa'yo based sa specific distance, sasabihin ko is the same kayo ng property. Okay? Ito, meron din siyang equivalent na regression. Ibig sabihin, pwede din ako mag-predict dito ng next value. Pero since classification lang yung ginagawa natin, tsaka, kung mapapansin niyo yung presentation, hindi siya magaling mag-predict ng next value. So, anong gagamitin mo, sir? Maaaring gumamit ako ng linear regression o kaya iba pang regression algorithm. Pero sinasabi ko na sa inyo, kapag magpipredict kayo ng next value tapos gagamit kayo ng KNN, huwag nyo nang gawin. Kasi sabi dito, based sa mga researches, hindi siya maganda. Pero in terms ng classification, is okay lang naman. Kung gusto nyo gumamit ng KNN regressor, gagamit ka ng scikit-learn o kaya sklearn, yun yung ginagamit natin. Okay? So, sir, minsan, makikita kayo sa web ng K-means algorithm. Similar siya sa K-means algorithm. Pero yung K-means algorithm, hindi siya classification. Pang-elective tree pa to, clustering algorithm ang tinatawag. Clustering na tinatawag. So, yung K-means daw is unrelated to KNN, pero meron silang similarities na tinatawag. Kasi halos nung una, akala ko magkaparehas lang din. Yung K-means at saka KNN, akala ko parehas lang, hindi magkaiba pala. Yung K-means for clustering, tapos yung KNN for classification na tinatawag. Okay? So, yan yung formula ng K-means algorithm kung paano mini-measure yung distances na tinatawag. Hindi na natin didiscusin yan. Ang theory na lang kung paano natin gagawin. K-nearest neighbor, ito nga yung sinasabi ko. Kung sino yung malalapit mong kaibigan, pwede kong i-describe kung anong ugali mo, kung saan ka kumakain parate, ano yung hilig nyo. Kasi ang KNN, kaya nga sinatawag na K-nearest neighbor distances yung mini-measure niya from old data at saka yung new data. So, example, para mas makita nyo. Kung meron kang scatter plot na ganito, so, pwede mong sabihin na based sa weight, mas mabigat yung lalaki kaysa dun sa babae. Based sa variable mo, halimbawa na height and weight, mas matangkad syempre yung lalaki, mas mabigat. So, ako outlier ako. Lalaki ako pero may mga babaeng mas matangkad sa akin. Kagaya ng asawa ko, hindi na ako pumiling mas maliit pa talaga sa akin. Kasi, nagbase ako sa science, genetics. Kung magkakaanak ako na, asawa ko ay 4'11", malamang hindi lumampas sa height ko na 5'2" at saka 4'11" yung magiging anak ko. So, naghanap na ako ng mas matangkad. Maliit pa rin naman siya compare. Mga 5'5" yung asawa ko. Pero compare mo 3 inches ang difference namin na tinatawag. Pero pantay lang kami at some point. Okay? Pumapantay din, historically. So, hindi na talaga ako naghanap. Pag nakakita ako ng matatangkad na babae, nung single pa ako, talagang sila yung gustong-gusto ko. No offense sa maliliit, ito yung preference ko lang. Nung single pa ako nung college,
at saka nung nagtatrabaho na, talagang hanap ko yung matangkad. Okay? Wala na akong pakialam pag naglalakad kami sa mall na matangkad yung kasama ko. Hindi ko na iniisip. Iniisip ko na lang yung magiging bloodline ko. Kailangan matangkad sila. Okay? So, ganun lang. Pipili ka na lang ng mas malaki. Kaya maliit na nga kasi ako eh. Kung may makikita nga sana ako 6-footer na liligawan nun, eh di malamang niligawan ko kaso masyado ng malayo. Doon tayo sa malapit lang. Okay? So ito pala hindi pala to tao. Ito ay sex of chicks. Chicks na sisiw. Hindi yung chicks na maganda na Okay, ito pala yun. So ganito. Halimbawa, meron akong data point na ganito. Ang papaano ko daw i-assign yung classification. So, base sa distance na tinatawag, So, halimbawa, itong orange na to is naka-assign dun sa baba, saan siya mas malapit? Diba dun sa blue mismo? So, pwede kong i-classify itong bagong chick na nakita ko na yan ay female. Kasi maliit lang siya. Pero what if, yan, ito yung ginagawa ng KNN. May bago kang data, gaano sila kalayo dun sa mga previous na existing na data. Ito yung sinasabi ko. Kung kaibigan mo yung tatlo, malamang similar ka dun sa tatlo. Kasi close kayo eh. Yan yung nangyayari. What if meron ka namang ganito? Borderline. Paano mo siya i-classify? Babae ba o lalaki? Wala, idadalawa naman. Remember, dalawang classification. Walang ba? Grabe kayo. Okay? So, ganito. So paano mo siya i-consider? So, ang tanong dyan, gaano kalayo yung i-consider mo? Yun yung K na tinatawag. Distance metrics. Pwede mo sabihin kapag ang distance ko sa iyo ay 1, similar tayo. Pero pwede mo namang sabihin iset sa algorithm na kapag ang distance mo ito, ganito na kalayo, similar pa rin tayo. Pwede kang mag-set ng ganito kalayo, 3. So, ibig sabihin, pag ang value ko ay k equals to 3, part na yung 2 at saka yung 1 kanina ay mas maiksi. Ibig sabihin, ine-extend ko yung line ng distance. So, ano namang nangyayari pag in-extend mo pa, halimbawa, 4 na, tie, it's a tie. So, ibig sabihin, dalawa yung mas malapit dito, then dalawa din yung mas malapit doon. Paano ko ipipredict siya? Lalaki o babae? Okay? So, ito yung payo nila. Hindi naman to laging applicable. So, para ma-break mo yung tie, pipili ka ng K value na odd. 1, 3, 5, 7. Kasi nga, kung pipili ka ng even, gaya nito, mas malapit siya dun sa red, 2 beses. Mas malapit siya dun sa blue, 2 beses. It's a tie. Okay? So, in case daw ng K, pwede mong gawing odd number. Okay? Sir, what if, anong ginagawa ng scikit-learn kapag tie? Halimbawa, ang K ko ay 16. So, ang nangyayari dyan, kung ano yung una kong makikita sa dataset, doon ko siya i-classify. Halimbawa, nakita ko sa dataset, based sa algorithm is babae siya. Yun yung unang instance na nakita. Kung tie kami, yun yung magiging basis. Kung ano yung una niyang nakita sa dataset based dun sa algorithm. Ito yung sinasabi, kung ano yung nakikita mong first, dun yung iseset yung nearest neighbor. So, results are ordered by distance. So, it can choose the class of the closest point. Sir, ano namang mangyayari kapag nilakihan ko yung Nilakihan ko yung K. Halimbawa, nilakihan ko yung K value specifically. Sige, susulat muna ako, Anong magiging mangyayari kapag ang K mo is halimbawa ay 60? Remember, yung K natin ay distance metrics na sinusukat natin, So, what if nilakihan ko siya? Kung gagawin mo siyang 60, for example, wala ka nang magiging class. Kasi pag nilawakan mo yung distance, ang magiging class mo is lahat na. So, be careful na mas malaki yung K distance. Kasi halimbawa, imagine mo ito yung 60. So, ibig sabihin 60, may measure ako ng 60 na distance.
So, ang class mo na lang is isa. Wala ka ng male at saka female. Nagigets ba? Okay? So, sir, paano malalaman yung maximum distance? 2 ba? 3 ba? 4 ba? So, ito yung weakness ng KNN. Tayo mismo yung magseset. Maaring yung set natin ay tama o kaya is mali. Pero tuturuan ko kayo paano ba sineset yung specific distance. Paano malalaman na 1 yung maganda, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and so on and so forth. Okay, ito yung distance na tinatawag. So, balik lang tayo dito, ano. Kapag sinus mo yung K5, so, ito yung sinasabi ko, hahaba ng hahaba yung distance. So, ibig sabihin, kahit may kaibigan ako na long distance relationship kami, kahit hindi kami nagsasama, parang sinasabi mong kahit magkalayo kami ng 5 years, similar pa rin kami ng properties. Which is hindi na siya true. Kasi kung meron siyang kaibigan dun sa, halimbawa, sa ibang location, maaaring makuha na niya yung karakteristik ng bago niyang kaibigan kasi malayo siya sa akin. So, hindi na kami magiging similar. So, ganun yung mangyayari. Kapag sobrang laki ng K, hindi ka na makakapag-classify ng dalawa. This time sa atin is male or female na tinatawag. So, papaano kukunin yung maximum na K value, yung pinakamaganda optimize? So, ang gagawin natin, based dito, i-measure mo yung error versus dun sa KNN algorithm. Yung accuracy rate, ima-minus, yung error rate, 100% yung accuracy, then ima-minus mo yung times na yung test data mo at saka yung prediction na hindi nag-equal. Ibig sabihin, gaano karaming error kapag ang K ko ay 1, kapag K ko ay 2, 3, 4, 5. Kaya mag-expect kayo doon sa programming natin mamaya merong for loop na. Kasi ilulup ko siya. At K equals to 3, ganito yung error rate. At K equals to 4, ganito yung error rate. Siyempre, kung error rate yung minay-measure natin, mas maliit dapat yung error rate ang pipiliin natin. Kung nakita mo at K equals to 40, maliit ang error rate, maaaring siya yung piliin ko. Pero hindi ganun ang ruling dito. Okay? May possibility kasi na kapag halimbawa nag-set ka ng K equals to 10 at nag-set ka ng K equals to 40, is parehas lang sila ng accuracy. So, ano pipiliin mo? Yung 40 o yung 10 na parehas lang yung accuracy? Siyempre, yung mas maunti pa rin. Tama. Ibig sabihin, kung kaya mong i-predict na 94% yung accuracy mo, na ang distance mo na K ay 10 versus 40, laging pipiliin mo yung mas maliit. Bakit? Bakit daw pipiliin ko lagi yung mas maliit? Kung same lang. Okay, so siguro, mas nade-determine niya sa mas kakaunting distances. Ibig sabihin, mas maganda siya. Hindi ko kailangan i-spread ko yung aking K value para ma-determine. Okay? So, elbow method. So, ganito yung gagawin natin. So, ito yung sinasabi ko, yung ine-explain ko kanina, a while ago. Kung kaya mo naman mag-predict na ang K mo is equivalent to 6, tapos ito yung may pinakamababang error rate. So, sabihin kong around 22. Anong pipiliin mo? 6, 22, pero ang accuracy namin halimbawa is same lang kami na 76. So, malamang pipiliin ko yung K equals to 6. Bago yung 22. Kung parehas lang naman kami. Pero kung yung K equals to 6 mo is 60% ang accuracy, tapos yung 22 mo is 76, pupunta na ako dun sa 22. So, i-measure natin. Sir, isa-isa ba? Hindi naman. Makikita nyo yan, tuturuan ko kayong magbasa ng elbow method. Ito ang magde-decide kung ano yung iseset mo na K. Kasi kailangan to sa programming kung ano yung K value na tinatawag. Okay? So, tingnan natin kung may kasunod pa siya na presentation. Pero I think itong presentation na to is enough na para magets nyo yung gagawin natin. So, meron siyang mga ganyan na may line kung saan yung mga error rate ko is bumababa pa. So, ito yung test error. So, ibig sabihin, boundary ng 0.5, 5% to 6% lang ang error based dun sa test data na tinatawag. Okay? So, tingnan lang natin. Ito yung mga possible na distance na gamitin nyo. Pero, ang ginagamit natin by default, yung Euclidean distance. Yung distance formula ko natatandaan mo pa. y2 minus y1 squared plus x2 minus x1 square root. Distance formula. Ini-square root natin yung y2 squared plus
So, by default, pag hindi mo siya ilalagay sa sklearn, siya ay Euclidean na tinatawag. Okay? Sir, gusto ko yung Manhattan. So, hindi na muna natin lalagyan kasi based sa researches ko, maganda na yung Euclidean method na tinatawag. May Minkowski, Manhattan, tapos Chebyshev. Hindi ko alam kung ano yung mga yan, Russian. Okay? So, ito yung ibig sabihin, sir, sensitive ba ang KNN sa extreme value differences? Yes. So, expect nyo yung dataset natin, i-scale ulit natin. Kagaya nung logistic regression. Napaka-sensitive niya sa value differences. Halimbawa, variable x ko ay 1,000, variable y ko is 1. Masyadong malayo yung 1,000 sa 1. So, sensitive siya, Okay? So, ito yung sinasabi niya. Kapag sobrang layo ng features mo, value ranges, halimbawa, ito ay 1,000, ito ay 1, nagre-range lang sa 1, makaka-apekto siya doon sa KNN algorithm. Okay? So, ganito lang ang gagawin natin sa KNN. Kailangan natin malaman yung optimal K-value. Kailangan natin i-scale yung features. Sir, kapag dikit-dikit na yung dikit-dikit na yung value ko, halimbawa, yung variable kong isa ay 5, yung variable kong isa ay 1, halos magkadikit na. So, para makasigurado, kapag sinabi sa literature at sa research na ito ay sensitive sa value difference, kahit masyadong dikit na yung 4 sa 1, i-scale pa rin natin. I-scale natin. Sir, ano yung mga algorithm na pwedeng kailangan i-scale? Logistic regression, KNN, susunod, support vector machine. Sir, yung decision tree ba, pwede kong i-scale yung data? Kahit hindi na. Merong mga algorithm na kahit hindi mo scale yung data, okay lang. Pero ang KNN ay isa siyang candidate para sa scaling na tinatawag. Yung ginamit dito, sonar dataset. Pero ang gagamitin natin is cancer prediction na tinatawag. Okay? So, open ko lang yung Google Colab ko ulit. Open ko lang siya. Wait lang. Ang tagal. Parang na-open ko na siya kanina. Pin-close ko lang siguro. Wait lang. Wala akong internet. Yun lang. Wait lang, wala akong internet. Bagong load pa naman siya. Wait lang, wait. Sino may data sa inyo? Wala eh. Wait lang. Mahina yung signal sa akin. Ito bang free wifi? Gumagana ba to? Wala akong internet. Wait lang. Nasa Google Colab kasi siya. Pag wala, okay lang din. Meron ako screenshot naman. Sige. Ito na lang screenshot. Wala eh. Buti na lang, in-screenshot ko siya. I-discuss ko na lang line by line. Kahit hindi natin, so dito na lang tayo sa sa PNG file. Kaso hindi ko mamamanipulate. I-discuss ko na lang yung code. So similar din
So, similar tayo, ano? Similar import. Ignore lang natin yung warning. Then, gagamit tayo ng gene expression na tinatawag. Okay? So, sir, ano yung dataset natin? So, hindi ako ng genetics, pero meron silang dalawang klaseng gene na tinetest. Okay? So, kapag hindi mo kasi nadedetect yung gene ng normal, so parang ipe-predict nila may cancer ba o wala. Yung 1 may cancer, yung 0 is wala. Okay, ganun lang kasimple. Hindi ko alam kung ano yung mga specific value. Pero base dun sa gene expression na tinatawag, okay, so tingnan natin yung gene expression dito. So, ibig sabihin lang yan, kapag meron kang disease, yung original gene expression, halimbawa ang normal value niya ay 3, is nagiging pwedeng 2, pwedeng 4, pwedeng 5. Again, hindi ako master ng genetics o kaya ng gene scientist, pero ang sabi nila, nagbabago sa normal value yung gene expression na tinatawag. Okay? So, meron tayo kapag ang gene 1 mo daw ay 5, tapos ang gene number 2 mo, hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng gene number 2 is 6.5, meron kang presence ng cancer na tinatawag. Okay? Pag 3.4 at saka 6.6, according sa data nila is wala. Hindi ko alam kung anong klaseng cancer to. Pancreatic cancer ba siya? Breast cancer? Leukemia? Cirrhosis sa liver? Throat cancer? Kung ano-anong cancer? Colon cancer? Okay? Sir, cancer sa ML. Ibang klaseng cancer yun. Okay? So, next. So, ang isang magandang indication na kailangan mong scale yung data is from the start, naglalagay ka na agad ng data na kailangan mo i-predict. Diba, dalawa yung gene expression natin. Ang ipipredict natin mamaya is yung value na 4.8 at saka yung 3.9. May cancer ba o wala? Gaya nung ginawa natin last time. Kaso, kokonti lang ang data natin for this dataset. Dadalawa lang eh. Gene 1 at saka Gene 2. Another data, 2.5, 6.1, negative 1. So, ang ibig lang sabihin nitong code na to, meron akong 1, 2, 3, 4, 5. Meron akong 5 patients. Sabihin na natin, meron akong 5 patients na ipipredict ko kung may cancer sila o wala. Remember, yung logistic regression, ganito yung ginawa natin last time. Negative 1 muna kasi hindi ko alam kung 0 or 1. Validation data. Sir, bakit may validation data tayo from the start? Kailangan natin i-scale kasi yung data. Hindi ko na to mababalikan mamaya kapag in-scale ko na. Nagigets? Hindi ko na siya mababalikan. Yaan yung kailangan kong i-predict. So, same code din ng logistic regression kanina. Ginawan mo lang siyang NumPy array kung ano yung laman ng data. So, NumPy array na tinatawag. So, next. Sir, bakit 3,000 to 3,005 ang magiging index? So, same din nung ginagawa natin before. Ang last data natin is 2,999. Ipapasa ko sa ilalim is 3,000 to 3,005. Sir, ano yung ibig sabihin ng list index 1 na tinatawag? Na sinasabi doon? Ano ibig sabihin ng 1 doon? Ang increment ko is by 1. Remember, kung natatandaan niyo yung arrange. Pwede kasing pag gagawin ko to 3,000, kapag ginawa kong 2, magiging 3,002, 3,004. So, ibig sabihin, mag-uumpisa ako ng 3,000, kasunod 3,001, 3,002, 3,003, hanggang 3,005. Kailangan kasing ilagay ko dito sa ilalim 3,000, 3,001, 3,002. Yung aking specific data. Ilalagay ko dyan sa ilalim. So, next. So, meron na ako. Ayan, nilagay ko na sa ilalim. Sir, bakit nagkaganyan? Sabi, gumawa ka ng data frame. Based sa data, ang magiging index ko is 3,000 hanggang 3,005. Sa case natin, hanggang 3,004 lang. Remember, exclusive lagi sa Python. Hindi lagi pero dun sa arrange,
Sa totoo lang, 3,000 lang ito hanggang 3,004. Ito siya. Ito yung 4.8. Ito yung 3.9. Ito yung 1, 2.5, 6.1. Ginawa lang nating data frame. Nagigets? Okay? Sir, pwede bang hindi ko siya gawing data frame? Kailangan gawin mo siyang data frame kasi i-add mo siya sa isang data frame. Hindi ka pwedeng mag-add ng isang data frame, ipapasak mo yun ng pi array. Imposible. Okay? Parang nagko-compute ka ng volume. Kung ang unit mo ay liters, yung isa ay milliliters, it's either i-convert mo sa milliliters parehas o kaya sa liters. Para consistent. So, ganun din dito. Nag-add ako ng validation set. Okay? So, ang next step, yung ginawa natin before, concatenate. Ilagay yung 3,000 to 3,004 sa ilalim nung 299. Ilagay dun sa original data frame. Ang bago kong data frame is concatenation ng lumang data frame, luma ito, tapos yung validation set ko. Yung ipipredict ko mamaya. So kung mapapansin nyo, ganito na ang itsura nung tail. Ulihan. Ito na yung itsura ng dataset ko. May additional akong 5 sa ilalim. Negative 1. So yun yung ibig sabihin. So next. Scale the data. So sabi, ang KNN very sensitive sa value differences. Sir, lagi ba tayong gagamit ng standard scaler? Ito yung ginagamit namin pero maraming klase ng scaler. Merong tinatawag na min-max scaler na tinatawag at marami pang iba. Usually, dalawa lang yung ginagamit natin. Isang min-max scaler at saka isang standard scaler. Sir, ano nga ulit yung standard scaler? So, pakita ko sa inyo kung paano ginagawa ng standard scaler. So, simpleng Excel file kung ano yung ginagawa. So, ito yung sample na formula ng standard scaler. Baka curious lang kayo, sir, bakit nagiging ganun yung Bakit nagiging ganun yung value? So, sir, paano mag-interpret ng interpretation? Yung bago kong scale value is pwede kong sabihin, halimbawa, 5. 5 minus average. Ang average ko is 18.71. Imagine nyo ito yung column natin. 3,000 column. So, ibig sabihin, 5 minus average, which is yung mean. 5 minus 18.71 over, ano yung XS? Standard deviation ng original. Ang standard deviation ng original is 13.45. So, pwede mong sabihin dito, 5 minus 18.71 over 13.45. Sir, anong ginagawa niyan? Ito yung scaled version na equivalent. Tama. Kung kukumputin mo yung average, ang scaled version ng average mo is laging 0. In-average natin ito. Ang result niya is laging 0. So, ibig sabihin, yung column natin, kung i-average ko from 0 hanggang 3,004, ang mean nila dun sa scaled version ay 0 na. Para maiwasan natin yung extreme value differences na tinatawag. So, yun yung scaled version na tinatawag. Sir, ano yung standard deviation ko ng 1? Kapag in-standard deviation mo daw naman to, ang result mo is laging 1. Pansinin nyo, ang ranges ko lang halos is 0 to 1. Okay? Kahit sinabi ko dito sa dataset natin na ikaw ay 4.4 hanggang 8.2, mababago yung data natin based sa scaling. Okay? Standard scaler. Okay? So next, sir, ano yung standard scaler? Bakit tinanggal natin yung cancer present? Again, hindi ko naman kailangang i-scale itong 1001. Tama? Kasi yun na nga ipipredict natin eh. No need i-scale. So, ibig sabihin, idadrop ko si cancer present. So, balik lang ako doon. Wala ako internet, kaya yung screenshot na lang muna. Okay? So, wala ako dyan. Tatanggalin ko yung, sa data frame ko, idadrop ko yung cancer present. Idadrop ko in terms ng column. So, ibig sabihin, wala na yung cancer present bago ko i-scale. Nagigets ba? Okay? Then, meron akong scaled features. Ita-transform ko, idadrop ko ulit yung cancer present. Ito kasi yung target natin. Nagigets ba ako? Ito yung target natin. Then, ito yung magiging scaled features natin. Okay? Yung value ko na negative 0.71,
siya yung, hindi ko alam, nasa unahan, nasa huli na tayo eh. Basta siya yung scaled value na tinatawag. Okay? Kung meron ka ng scaled features, bubuuin mo ulit as data frame. Sir, bakit nagiging bakit pag in-scale ko yung features is nawawala sa pagka-data frame? Kasi hindi ganun yung library ng scaling. Kino-convert niya, pansinin niyo, sa NumPy array ulit. Kaya kailangan ng skill mo dito, marunong kang mag-transform ng NumPy array into data frame. Marunong ka din from data frame to NumPy array. Okay? So sir, game, bubuuin ulit natin yung scaled features. Yung scaled features ko, ito na oh. Tapos ang column ko ay dataframe.column is starting from 0, hindi kasama yung cancer present, -1. Nasa ulihan kasi yung cancer present eh. Remember, nasa ulihan siya, tama. From 0 onwards, minus cancer present. Yun yung ibig sabihin ng -1. Yun yung magiging column name. Which is, gene 1 lang siya at saka gene 2. Pansinin niyo, wala yung cancer present ano. Ito na ngayon yung magiging x variable ko sa train at saka test split. Nagigets? Itong df fit, ito na lang yung gagawin kong x variable doon sa training at saka testing split na tinatawag. Ito na nga, sinasabi natin. sklearn, model selection, train test split. Yan na yung gagawin kong x. df fit. Anong laman ng df fit? Gene 1 lang at saka gene 2. Okay? So, sir, bakit tumigil ka hanggang 3,000 lang? Remember, ang original data ko lang is hanggang 299. Tatanggalin ko na to kasi hindi ko alam kung ano magiging prediction niya. -1 nga eh. Ito yung gagamitin natin pang predict. Validation data. Iba pa to sa test set ha. Ang validation data is iba pa sa test set. Ang validation data is yung ipipredict mong mga value na hindi nakita ng training at saka ng test set. Nagigets ba? Iba pa ito sa test set, yung validation data. Ito yung ipipredict natin. So, balik tayo dun sa Gene 1, Gene 2. Hanggang 3,000, tapos, ano yung ibig sabihin ng column dun? Lahat ng column. Based sa elective 1 natin. Ang row ko hanggang 299, kasi hanggang 3,000 minus 1, hanggang 299 rows, lahat ng column. Sir, anong i-assign ko sa Y? df.ilo hanggang 299, ang pipiliin ko naman is yung cancer present. Nasa huli. Hindi ko siya i-remove. Ang sabi mo dito, wala kang colon -1. Kapag may colon -1 ka, ibig sabihin yan, tanggalin mo. Kapag meron kang -1, yun lang yung isasama natin. Kaya ang magiging Y natin, so test ko ulit kung may internet ako, ano? Wala talaga. Ayaw akong pagbigyan. Bale, wait lang. Baka naman pagbibigyan na tayo. Anyway, kung nandito na tayo, edi ituloy ko na lang. Hindi ko alam kung bakit wala. Sige, yung screenshot na lang. Okay? So, ang Y natin, kung titingnan natin, is cancer present. Tama ba? So, ang Y ko na lang is cancer present. Ang i-check ko lang is yung 3,000 to 3,004 were removed. Okay? So, tandaan natin ano. So, tinanggal ko na to. Tinanggal ko na dito yung from 3,000 to 3,004. Tayo, ang itetrain natin is hanggang 2,999. Okay? Wala pa dyan yung splitting na tinatawag. Pero yan lang yung data na gagamitin natin. Dyan lang tayo pipili. So, train test split. Ang test size ko is 70% training, 30% testing. Sir, bakit afford natin yung ganyan? Malaki yung dataset natin, 3,000 to. Afford natin na 70% yung gagawin kong training lang muna, tapos 30% yung gagawin kong testing. Afford natin na mas, kasi at yung 70% kasi ng 3,000 is malaki pa siya. Okay? Mas maganda pa kung mas marami tayong gagawing test size. So, meron tayong random state na 101, at saka meron tayong test size na 0.3. Okay? So, ang magiging length ng training data natin, 70% is 2,100. Mineasure lang natin gaano kahaba yung training data natin. Okay?
Ito yung pinili niya randomly, 19, 365. Ito yung for training. So, sir, ano yung testing? Ito, Y-train din pala to. Ito yung pinili niya kung may cancer o present or wala. Then, k-nearest neighbor. Okay? So, ang gagamitin ko na is sklearn. Hindi na siya linear. Siya ay neighbors na gagamitin natin. Kapag gumagamit tayo ng neighbors, remember, distance metric yung kailangan natin. Okay? So, i-import ko lang k-neighbor classifier. Kasi ito yung gagamitin natin. Ang model na gagamitin natin, for the meantime, pansinin nyo, ang gagamitin kong k-value is 1 lang muna. Sir, bakit 1? Hindi ko kasi alam gaano yung pinakamaganda. So, remember, gagamitin natin is k equals to 1. So, kailangan mo lagyan ng n neighbors na parameter. Parang sinasabi mo, ang distance, para masabi mo may cancer o wala, is kayang-kaya na ng distance is 1. Unitless to. Hindi mo sasabihin meters ito, centimeter. Walang ganon, unitless. Okay? So, next. So, syempre, model.fit, x-train at saka y-train. Ang gamit kong neighbors is 1. So, kung ipipredict ko siya sa model.predict, ganito karami yung prediction kasi 30% yung pinili natin. Ano? Okay? So, ito yung prediction. So, itaas ko na lang. Para malaman mo gaano siya ka-accurate, ang gagawin mo is classification at saka confusion matrix. So, kung gagawin mo yung confusion matrix, laging y-test against prediction, tatandaan. Y-test against prediction. Sir, meron tayong misclassification na 43 at saka 33. Ang tama natin is 380 at saka 444. Ano yung magiging accuracy niya? Kung ang K mo is equivalent sa 1, ang accuracy ko is 92%. Hindi na masama, ano? The question is, pwede pa ba siyang mag-improve? Kasi ang ginamit ko lang K equals to 1 eh. So, paano ko ma-identify yung pinaka-best na K-value? So, gagamit tayo ng elbow method na tinatawag. So, ito siguro bago to. Ilulup mo lang, i-measure natin yung error rate. Sir, ano yung error rate? Meron ako ditong variable na list, blank. Pupunuan natin ang error rate, tapos i-graph natin. So, sir, anong ibig sabihin ng for I in range 1 to 60? Magme-measure tayo ng K is equivalent to 1 hanggang K is equivalent to 60. Sir, bakit naging 60? Maglulup ako from 1 to I, which is yung 60. Nagigets ba? Ang gamit ko, K nearest neighbor pa rin, then imo-model fit ko, then yung prediction ko is sa x-test. Ito yung kaninang nasa sa equation. Yung error is equivalent to 1 minus accuracy. Sir, tingin kayo sa line na to, ano? Sir, ano ibig sabihin ng line na to? Maglagay ka ng error rate kapag yung prediction natin is hindi equivalent sa x-test. So, ibig sabihin, ang prediction ng model natin ay 1. Tapos yung y-test ko ay 0. Error na to. Tama ba? Then, i-average mo lang yung number ng error. Kung ang error mo halimbawa ay 5% lang, at K is equivalent to 1, edi 5% lang. Kapag ang error mo halimbawa ay 2, ang error mo halimbawa ay 4% na lang, edi yun yung magiging K value mo at 4%. Hahanap tayo ng mas maliit na error rate. Ibig sabihin, kakaunti lang yung pagkakamali niya. So, question muna doon sa code natin. Maglulup lang ito ng 60 times. I-measure natin from K1 hanggang K60. Nagigets? Tapos, from K1, i-measure mo yung number ng error. At K2, i-measure mo yung number ng error. At K60, i-measure mo yung number ng error. Nakaloop lang. So, yun lang yung gagawin natin. Kung meron ka ng data ng error rate, anong sabi dito? Yung makukuha mong error rate, i-append mo lang sa list. Magdagdag ka lang 60 times kung ano yung mahahanap mong error rate. So, yun ang ibig sabihin ng line na yan. Then, i-plot lang natin gamit ay line graph, error rate,
Ang error rate ko is yung aking y-axis. Ang aking x-axis is k value is equivalent to 1 to 60. So, ganito yung magiging graph. Kung titingnan natin, is ito yung elbow method na tinatawag. So, alin ang pipiliin natin? Ang una nyong titingnan, alin yung may pinakamaliit na error rate? 40. Okay? Ang error rate ng 1 is 8.5% ang error. Nung 2, lalong mas lumaki. 99% yung error. 70%. Then, bumababa siya at some point. Okay? Ang question dito is, mas maganda ba yung 40? O pwede na tayong hanggang 10 lang? Hanggang 12. 12, 13, 14, 15, 16, 17 ba? Okay? Pero na-test ko na to. So, for example, nalaman mo na 40. I-remodel mo ulit, gagamitin mo k equals to 40. Kung nalaman mo na siya, ano? So, ang gagamitin natin for the meantime is k equals to 40. So, ulitin mo lang ulit yung ginawa natin. Kasi nag-start tayo ng 1 eh. So, ang gawin mo, ulitin mo na lang ulit at K40, magmo-model ka ulit, magpe-predict from 92%, naging siyang 94. So, yung K1 ko, ang accuracy niya kanina is 92 at K equals to 40, ang accuracy niya is naging 94. So, alin ang pipiliin nyo ngayon? So, for the meantime, K40 na yung pipiliin ko. Nagigets ba? Okay? Kaso hindi ko madedemo yung isa. Okay? So, mababawasan syempre yung error rate ng confusion matrix. Mas kakaunti na siya compare dun sa K equals to 1. Okay? So, kung gagamit ka ng K equals to 40, yan yung magiging result na tinatawag. So, magpipredict ka na ngayon. Ano, ipipredict ko na from 3,000 onwards. 3,000, 3,001, 2, 3, 4. Ito yung 5 data natin na in-scale, tapos tinanggal ko doon sa original dataset. Nagigets ba? Okay? So, sir, kahit hindi mo na i-demo, alin yung pinakamaganda based sa experimentation natin? Based doon sa experimentation, pwede ka nang tumigil hanggang 10. Gawin nyo nga ito ulit. Doon sa 10, hindi 10%. Kasi kung itines ko siya ng k equals to 10, ang result niya is 94% din. Pag tines mo siya ng k equals to 40, ang result niya is 94% din. Hindi ko lang maipakita kasi wala akong internet. Pero kung i-measure mo siya isa-isa, yung K10 ko is 94% din. Yung K40 ko is 94% din. Okay? So, although sinasabi mong K40 yung may pinakamaliit na error rate, wala halos difference kapag pipiliin mo yung 10. So, anong moral lesson dyan? Ano daw? Okay? So, ibig sabihin, isasacrifice ko na yung kaunting error rate kung kaya ko namang i-produce ng 94% as less K values na tinatawag. Okay? Sir, paano mo nalaman? Inisa-isa ko. K1, K2, K3, K4. Pero definitely, kung titingnan mo siya, hindi ko na itetest yung K1. Kasi kung titingnan mo, ang taas na nung error rate eh. So ito, hindi ko na ito itetest. Ito, hindi na rin. Ito. Possible pa ito, yes. Possible pa ito, yes. Pwede nga huminto ka na halimbawa ito ay 6. Kung ang makukuha mo din naman is 94%. Kasi sabi mo, ito na yung pinakamababang error rate. Pero at 6, kung ang 6% mo ay halimbawa naging 95 pa, tumigil ka na sa 6 na tinatawag. Okay? So, ang ginawa natin is minodel natin siya sa 40 na K. So, magpipredict na ulit ako, ano? So, last na to. Ipipredict ko yung value ng 3,000 hanggang 3,005. Ibig sabihin, 3,000 hanggang 3,004. Ito yung scaled data natin kanina. Yung nakikita mong value dito, kung aakyat ako, ito siya. Okay? So, bakit in-scale mo? Hindi ko na kasi alam kung ano yung magiging value niya sa scaled version. Kaya, at the start,
ini-scale na natin at tinatanggal. Hindi ko na kasi alam na ito ay ang equivalent pala nito ay 4. Ano? Sir, bakit kailangan ganito yung maging value? Tinrain natin yung KNN natin sa scaled version ng dataset. So, ibig sabihin, ang gagana lang dito na prediction, yung scaled value din. Kasi pag naglagay ka dito ng 4 and 1, maaaring mali na yung magiging result mo sa prediction. Kung ito ay 4 and 1 before, ganito yung magiging prediction. So, ibig sabihin lang yan, gumawa ka ng dataset na pinagsama mo yung feature validation, ito siya, then yung data frame ng prediction mo, kinoncatenate mo lang in terms ng column. Ang prediction ko dito ay 1, 0, 0, 0, 1. So, ibig sabihin, yung patient ko na 3,000, 3,003, at saka 3,004 is may cancer. Yung patient ko na 3,001 at saka 3,002 is wala. Okay? So, bibilisan ko na lang ano. So, pwede mong i-generate yung decision boundaries. Paano siya nag-decide na ito yung may cancer o wala? Visualization. So, gagamit tayo ng plot decision regions na tinatawag. So, again, ang X ko is yung X-test, then Y ko yung prediction. Yung prediction mismo nung ano natin, nung KNN. So, ang label ko is Gene 1, Gene 2. So, i-graph mo lang siya. Sige, mamadaliin ko na ano. Tapos, meron lang specific function ng KNN plots. Ang laman niya is yung plot decision regions, features, Gene 1, Gene 2, then ito yung target, may cancer o wala. Ang classification model ko is 40 na KNN na tinatawag. Ang legend ko is nasa upper left, red and cyan yung color ng boundary, then yung scatter plot ko ay star ang magiging itsura. So ito yung KNN na definition. Ito yung tatlong may cancer, ito yung tatlong wala. Ganito nag-decide yung KNN. Ganyan yung itsura ng decision boundary niya. So, ibig sabihin, yung decision boundary na create natin at K is equivalent to 40 is 94% accurate. Ganito yung itsura niya. Kung paano siya mag-decide kung meron kang cancer o wala. Yung may mga star, purple yung dalawa, yung tatlo ay dilaw, ito yung naging decision boundary ng KNN. So, mas madaling i-interpret. Kung meron kang bagong data tapos nandito yung star, congratulations, wala kang cancer. Kung nag-fall naman dito yung star, kailangan mo ng treatment kung ano mang cancer meron siya. Okay? Sir, paano kung nasa boundary siya? Anong kulay? Kapag siya ay nagdilaw, may cancer ka pa rin. Kapag siya ay naging violet, halimbawa, another one, boundary point. Ano, ibig sabihin, boundary. Kung ito ay purple, ikaw ay walang cancer. Kung ito ay dilaw, sad to say meron. Mas madaling i-interpret kapag meron tayong tinatawag na decision boundary, which is ito yung code. Okay, i-explain ko sana kasi hindi ko siya maano. Hindi ko alam ba't wala akong internet. Siguro mamaya pa pagkatapos. Okay, so question muna. So again, pag gusto niyo siyang reviewin, kapag naglalaboratory kayo, tingnan niyo na lang yung mga PNG. Huwag niyo nang tingnan yung IPYNB. Kasi yung lecture ko is ito na yun. Okay? Yung mamaya, logistic regression lang yun. Okay, hindi to kasama. Pwedeng sa final exam na lang. Saan? Bahala na. Hindi na nga sana ako magkaklase today, kaso maraming walang klase. Sabi ko, mag-laboratory. Yung walang lab ng Wednesday, siguro take home na lang. Patay take home ko na lang. Para dun sa lab lang na yun. Okay? Question? Wala. Okay? So, wait lang.